Salamat ng marami at magandang umaga po sa ating lahat. Morning Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, our Father in heaven, in the name of Jesus, and through the power of the Holy Spirit, give us all your blessings today, the graces that you share with everybody, and make us all happy, contented, and peaceful all the days of our life. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, ang ating i-discuss this morning ay isang napakagandang topic, the world and the Christian community. Yung mundo at saka yung komunidad na Kristiyano. So, magkakaiba yan, Yung mundo kasi sinasabi natin sa konteksto nitong ating pag-uusapan, yun yung mga ideas, mga sistema, relationship, mga values, na nakikita natin dito sa ating kapaligiran, napipil natin at kuminsan pinapractice natin, na opposes sa plano ng Diyos, sa mga kautusan ng Diyos sa atin. So ano ba yung mga nakikita natin pinapractice na parang natural na lang? Pakikipag-live-in. Meron ba sa inyo nakikipag-live-in sa ngayon? Wala, nagpakasal na lahat. Anong mga ideas? Ano yung mga ideas na ating in-espouse? Yung man by nature is polygamous. Yan, Sino bang maraming asawa dyan? Meron tayong yung mga sistema sa mundo na katulad ng na iniisip natin palagi yung mga relationship. Ngayon, uso na yung same-sex marriage. Relationship na hindi naman oppose yun sa plano ng Diyos sa atin. Karinay tayong lalaki at babae, ngayon mayroon tayong mga independent-minded na mga kasamahan dito, mga kababayan na kumbaga sa kung gusto nilang itolerate, bigyan ng laya yung mga nararamdaman ng mga nasa mga third genders. So, yan ba'y plano ng Diyos para sa ating lahat? Mayroong nagsasabing yes, may nagsasabing no, sometimes it's debatable. Pero sa ngayon, ang makikita natin dito sa ating ginagalawan na mundo, makikita natin sa pang-araw-araw nating buhay, talagang medyo magulo. Siguro, everybody experienced that, magulo, Palagi tayong parang nakikipag-agawan, nakikipaghabulan, Para tayong lahat nagmamadali, Parang mas may importante pang ibang dapat gawin kesa sa ating sarili, kesa sa Diyos. Marami tayong mga pinagkakabalahan. Palagi tayong nakikipagkompetensya. Yan. Wala tayong tiwala sa isa't isa. Marami tayong mga hinanakit sa buhay. At karamihan, lalong-lalo na sa ngayon, may experience natin yung manipulation. Ang taong bayan, halos ay namamanipulate na. Marami nang ginagawa, hindi natin nalalaman. Dinidribble na tayong lahat, hindi pa natin nalalaman, hindi pa natin naiintindihan. Ganon ang ating mundo. Basically, kung tutuusin natin, ang ating mundo ngayon parang palayo na ng palayo sa ating Panginoon. And with the advent nung tinatawag nating artificial intelligence, the use of artificial intelligence, na nawawala na yung participation ng ating personal being sa pagdidesisyon, mas lalo na nating inilalayo ang ating sarili sa pag-communicate sa ating Panginoon. Sa katulad nating mga organisasyon, ako po ay mga kapatid, engaged din kasi ako yung chief ng Admin and Corporate Services ng isang IT and communications company. Kami nagpo-provide ng mga advanced technologies, telecom companies, yan sa Smart at saka sa Globe. Nagmamanage ng kanilang mga core network, yung mga Wi-Fi backend, ganyan, yung mga roaming system, yung mga, yun ang mga pinoprovide namin. And we also cater with the government, private and government enterprises. Nakagawa na kami mga learning management module. Nag-advertise lang ng konti. Kami gumawa ng learning management module ng review center ng Ateneo Law School. Saka sa mga security system. So yun,
So, nakikita namin yung interfacing ng isang corporate structure sa mundo. Kasi ang corporate structure ay lumalangoy sa mundo na ating ginagalawan. Pero yung mundo na ating ginagalawan na nakikita nating nakalutang lahat ang mga problema. Nakalutang lahat itong mga values na to. Lumalangoy tayo dyan. We try to navigate ourselves into how we can survive in swimming through these worldly values and ideas that opposes the will of God. Kailangan languyin mo yun eh. How can you do business in an environment of corruption? Napakahirap, di ba? Napakahirap. Yung magmamarket ka sa government, na maraming mga Koreano pala sa ating government, if you will look at it, yung mga tatanungin ka kung magkano Korean. Yung mga ganun, and there's so many things, ganyan. But paano natin i-expose yung ating mga values, spiritual values, sa ganitong klaseng environment? I know St. Peter also experiences in one way or another, sa pag-govern ng organization. Andyan kasi yung relationships, yung authoritarian relationships nag-i-exist pa rin, yung pagiging papag-aklas ng mga tao nag-i-exist pa rin. Yan is always continuing side by side. Paano i-control o i-manage ng organization yung kanyang mga tauhan. Sometimes, yung maraming malaking organization may kasama ng manipulation at exploitation. At yung mga tao naman, paano sila makakapag-alsa upang kanilang ipahatid ang kanilang mga hinaing, mga kahilingan sa mga management ng mga kumpanya. So we are experiencing that. And that's the world. Palaging may naglalaban, palaging may opposing factors here and there. Palagi silang existing. And as a matter of fact, yung ganyang klase ng ating environment ay nagmula nung panahon pang nilalang si Eva at si Adan. Kasi nung una pa lang nilalang si Eva at si Adan, nag-aspire na sila ng power. Gusto nila maging katulad ng Diyos. Nag-aspire na rin sila ng independence, sinasabing kaya natin. Kasi tinempt sila ng devil. Pag tempt sa kanila, magkakaroon kayo ng kapangyarihan, magkakaroon kayo ng power. Pero anong napakagandang solusyon na binigay sa atin? Ang isang napakagandang solusyon na binigay sa atin ng ating Panginoon, yung pag-create ng isang Christian community. Maraming Christian communities na makikita tayo sa labas. Nagsasalimbayan dyan, iba-ibang covenanted communities. Pwede tayong sumali, pwede tayong maki-prayer meeting, pwede tayong makipag-praise and worship. Pero St. Peter is blessed dahil meron kayong community within your organization na nagno-nourish ng inyong mga spiritual requirement, spiritual being, nagno-nourish, nag-cater din para hindi lang kayo may-survive ang inyong physical body, kundi may-survive din ang ating mga kaluluwa pagdating ng araw. Kasi kailangan medyo pag nagsulit tayo sa taas, maging spiritually clean din tayo pagdating natin doon sa itaas. So, napakaganda na mayroong community ang St. Peter na katulad ng ibang corporate organization. Kami, meron ding, bihira nga kami makapag-prayer meeting. Hindi kami nagpe-prayer meeting sa opisina. Meron na akong mga cell group doon na tinatawag pag gusto nilang nourishment. And I believe one time, nagkaroon kami ng Life in the Spirit seminar. It's an corporate Life in the Spirit seminar, similar to what you are doing. Isa nga sa speaker namin, si Sister Del. Sister Del, nagbigay ng God's love at saka So, maganda, naging successful. And those who attended, hanggang ngayon, nagre-request sila sa akin na magkaroon at ulitin ulit. Kaya sabi ko, alam mo, magandang model ang St. Peter. As a matter of fact, sa mga pinupuntahan ko mga communities, even sa mga corporate world na where I am invited, palagi kong ginagawang example ang St. Peter community. Ginagawa ko palaging example. Sabi ko, gayahin nyo ang St. Peter community. Meron silang palaging 2-hour prayer meeting every Monday. Nanonori sila ng Word of God, ng mga lessons, ng mga pahayag ng ating Panginoon every Monday morning. Sabi ko gano'n, every Monday morning. At napakaganda na mag-start tayo ng week na ang ating oras ay ibinibigay natin sa Panginoon. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kuminsan, hindi mo naman kailangan yung isang oras sa salita ng pagsasalita. Kuminsan, kailangan mo isang word lang. Pag tinamaan ka ron, you will use it and nourish it for the rest of your life.
Hindi naman kailangan na magdidiskurso ang isang speaker dito sa harapan ng mga 3 oras, ano? So that you will learn. Sometimes the words that will touch you will only be a single phrase or single word na maririnig ninyo that will touch your life. At maaaring magbago at maaaring maging malapit kayo sa ating Panginoon. Napakapalad nating lahat. Kasi itong mundo nating ginagalawan, we really have to navigate this day through, day in, day out. And I am sharing this with you kasi we are experiencing that today. Nag-bid nga kami nung isang araw sa automation system ng Comelec. Gusto namin sumali dyan. So, failed ang bidding kaagad umpisa. So, yung isang portion na award naman, well, good naman at na-award na rin dun sa after about 6 months of negotiation. Pero yun, we want to participate because we want the next election clean and honest. So, we are developing those, para na rin sa lahat, para na rin sa inyo, para rin matupad yung sinasabi ng Panginoon. Ilagay natin ang espiritu ng katotohanan, fairness and justice sa ating mga ginagawa lahat sa buhay. Sa ating pagpapractice, makikita natin na yung mundo talaga ganito. Na-impluwensyahan tayo niyan araw-araw na sa ating buhay. Pero we are trying our best to overcome. Natry pa rin natin ating mga sarili na i-overcome lahat yung mga difficulties na yan. Bakit? Kasi meron palagi tayong overriding goal dito sa ating journey. Gusto natin at the end of the day, kapag tayo kinausap ng nasa sa taas, masasabi natin, here I am, ready to share with you your home in heaven. Pag ganito ang ating sitwasyon na makikipaglaro tayo sa ganyan, mahirap. But really, it's really challenging and very, very difficult. Nag-propose kami noon some time ago ng constructions para doon sa nabiktima ng Yolanda, na mag-create kami ng isang magandang center. Yun, natapos naman, kumukuha kami ng mga donors. Yung mga donors hindi makapasok sa Pilipinas dahil ang daming regulasyon. So, it end up na yung company namin nag-donate nung NDRRMC Operation Center sa Camp Aguinaldo. Kung nakikita nyo sa TV yon, kami ang gumawa nun. And it's really difficult dahil sa marami doon na hindi nakapag-participate in their desire to join and to help us all Filipinos. Hindi sila nakapag-participate. So kami na lang ang nagasikaso lahat. And it's now being used ng ating bansa tuwing may mga disaster. So yun, marami tayong mga challenges because the world we are living with ay hindi katulad ng mundong ating inaasahan. At yung mga nangyayaring yan sa atin ay hindi naman talaga ngayon lang. Matagal na yang nangyayari sa ating buhay. Kaya anong maganda, ang solusyon, mag-create tayo ng isang Christian community na I am proud na meron na ang ating mga kasama dito sa St. Peter Community. So anong gagawin natin para mas manoris natin yung mga bagay na yan? Una, para mas kumbaga main tayo dyan, mas ma-immerse tayo dun sa idea ng dapat ang Diyos, kaya nga sa St. Peter, unlad unahin natin lagi ang Diyos. Doon sa ibang kwan kasi palaging hindi na nakalimutan na yata ang Diyos Parang wala na silang Diyos. Ang Diyos nila iba na, pera, ambisyon, power, ganun. Yun ang kanilang Diyos, Ngayon, para tayo lumago sa ganitong gawain sa ating mga spiritual communities, palagi tayo makinig sa mga turot, sa mga pangaral at sa mga aral na ating tinatanggap. And I think you're blessed with that. Every Monday meron kayong ganyan. And then, i-develop din natin yung ating personal relationship. Personal relationship with what? With others and personal relationship with God. Importante yung nasa Diyos Kapag tayo kasi nakikipag-ugnayan sa Diyos, maganda ang ating pakikipag-ugnayan sa tao. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung anong ginawa mo to the least of my brethren, ginawa mo rin sa Kanya. So, at doon tayo minahal ng Diyos. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon sa atin ni Jesus, masasabi ko kayo mga kapatid at nagmamahal sa akin kung sinusunod nyo ang aking mga utos. So yung mga utos na yung ating mga norm na ating dapat sundin bilang isang komunidad na
Kristiyano. Ano? So develop natin a personal relationship with God and with our peers. And then of course, kailangan natin palagi yung pastoral guidance. Yung pastoral guidance na binibigay ng ating mga elders, yung pastoral guidance na binibigay ng katulad ni Sister Del. Alam mo, Sister Del, parang how many years nang nagbibigay ng pastoral guidance. Hindi lang dito, kundi maging sa iba-ibang mga communities pa. And as a matter of fact, nung I invited Sister Del to talk doon sa aming pa-seminar sa opisina namin, appreciate nila. Ang dami nilang lessons na nakuha doon sa pagbabahagi ni Sister Del. Marami tayong mga problema, marami tayong mga challenges, pero isa na in-expose na binigyan ng elaboration ni Sister Del, yung honesty. Yung honesty, honesty. Kasi natatanda ko, sinabi niya, honest kasi kami. Nagbabayad kami ng tax, di namin dinadaya yung gobyerno. Kaya kami nabibless. Yan. Tama naman, Bahala sila kung i-corrupt nila yung ating binabayad, It's their, sagot nila sa Diyos yun, Pero tayo, mayroon tayong responsibility sa gobyerno, which we really need to do ourselves, share. Bahala silang mananagot nun. Pero yung pananagutan natin sa ating pamahalaan, let's do it. Yung kay Caesar ay kay Caesar, yung sa Diyos ay sa Diyos. Pero yun nga, yung blessings of the presence of God in an organization and a corporate organization like this is already a big grace in itself. Napakalaking grasya na ng Diyos. At sana magpatuloy at lalo na yung mga bagong nandito, lalo na mga umattend ng CLSS some time ago na nandito, yung mga newbies ng St. Peter, I think you should emulate the elders, yung mga nandito na matagal, on their continued participation on spiritual activities like this. Huwag kayong manghina in spite mas lakasan nyo pa ang inyo and give more time, spend more time with doing your work the way God wants you to do it. Kaya palagi inyong gagawin, pag tayo may ginagawa, nautusan kayo ng inyong boss, sabi niya, palaging isipin niyo yung what would Jesus do? Kung sa Kanya ibinigay yung trabahong ibinigay sa inyo. What would Jesus, palagi niyo lang inyong pamantayan. Diba, binigyan kayo ng task ni Sir York. Palagi isipin niyo, what would Jesus do kung ito ay binigay sa akin ni Jesus? Anong gagawin ni Jesus yan? Kung kakanya ibinigay yung trabaho na yan. And with that, magkakaroon na kayo ng magandang pamantayan and how to do your work with the Spirit of God fulfilling and filling all of the requirements that you need to do so that you can pass by the standards of the earth and pass by the standards of heaven. Sa earth kasi may mga standards din tayo sinusunod Katulad ng mga ISO certification, ganyan, ISO certified na ba ang St. Peter? Sige, baka gusto niyo magpa-ISO certify, I'll help you. Nakapagpa-certify na ako kasi ang 4 na standard. Siguro, I can help you on that kung kailangan. So, brothers and sisters, let us put in our mind that ang mundo ay naandito, hindi yan mawawala. Hanggang sa mag-unaw tayo, andyan siya. Kasama natin si Satanas at ang kanyang mga masasamang gawa. Let's try always to be attached and be a praying community ourselves. With St. Peter Company provided that particular environment for your benefit. Ang benepisyong binibigay sa iyo, hindi lang yung magkaroon kayo ng mga material na pangangailangan, kundi magkaroon kayo ng guidance para doon sa inyong journey para sa second life. And that's a big blessing in itself. Makukuha nyo lahat yan. Masosurvive. And yet, you will have the reward of a room in heaven on your second life. Thank you very much at magandang umaga sa ating lahat. Sana'y magpatuloy kayo sa inyong activity bilang mga members ng St. Peter Community. Hindi lang St. Peter Organization, kundi St. Peter Community. Yeah. Thank you very much and good day to everybody.
God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.